of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ News FM regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Gia Rafael. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ News FM regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23, DWIZ News TV at lahat ng DWIZ Digital Channels, DWIZ Network News. Headlines sa DWIZ Network News. DWIZ Network News. Balita sa Cagayan, 18 taong gulang na babae na comatose matapos mahulog sa Ferris wheel. DWIZ Network News. Sa Iloilo City, lalaking nag-amok bulagta dahil sa pulis. DWIZ Network News. At sa Batangas, babae nasawi sa pambubugbog. DWIZ Network News. Sa Tacloban, babaeng dinukot sa Ormoc City, natagpuang patay. DWIZ Network News. At sa Cebu, lalaki natrap sa loob ng imbornal matapos maghanap ng baryang pangkain. DWIZ Network News. At sa ating segment na Fact or Fake, not for hire sign requirements sa mga pribadong sasakyan. DWIZ Network News. At sa ating NBI, naku, bawal ito, verbal na pang-aabuso ng boss sa trabaho. Nako, alamin natin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. DWIZ Network News. At sa showbiz, GM De Guzman ibinandera ang kanyang pagmamahal sa content creator na si Donalyn Bartolome. DWIZ Network News. Yun o, sasakyan kita. M-Planet. Sasakyan kita. Kaya sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Libre ho! Ito ho ha, libre ho ha, ang libreng sakay ho sa MRT3 ho ha. Tuwing Miyerkules ho yan ng Agosto, nagsimula na ho ngayong araw, August 6. At ang susunod ho na libreng sakay ay sa 13, 20 at 27. Yon, sako po ng libreng biyahe ang mga oras ng 9 a.m. hanggang 11 a.m. at 6 p.m. hanggang 8 p.m. Mangyari lang ho
na ipakita ho ang inyong mga national ID sa security personnel sa service gate at yun na, diretso ka na sa libreng sakay. Ang hakbangin hong yan ng ating gobyerno ay bahagi ng kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palaganapin ho ang paggamit ng ating mga national ID para sa mas madaling transaksyon at mabilis na serbisyo para sa lahat. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Kaya tara na, sakay na. Libre pa. Sasakyan kita, basta't sasakyan. Ayun, yung mga national ID nyo, dala-dala nyo ba? Dapat isa yan sa requirements para ma-avail nyo yung libreng sakay. Ulitin ko every Wednesday lang ho yan ng August 6, 13, 20 at 27. Ayan, magandang proyekto yan at malaking kabawasan sa mga gastusin ng ating mga commuter, no? So, good job sa ating government. DWIZ Network News. At sa oras na 10 minutos makalipas ang alauna ng hapon, dakuha na po natin ang detalye ng mga balita. DWIZ Network News. Balita ho sa Cagayan, wala pa ring malay at patuloy na inoobserbahan ng isang babaeng estudyante makaraang mahulog ito sa Ferris wheel sa isang piyesta sa Barangay Sentro, Lalo. Kinilala lamang ang biktima sa alias na Percy, 18 taong gulang. Sa investigasyon, sumakay sa Ferris wheel ang biktima kasama ang ilan niyang kaibigan, subalit habang nasa 10 talampakang taas ay bigla umano itong dumungaw sa ibaba. Dahil dito nahilo ho ang dalaga hanggang sa dumulas at tuluyang nahulog. Nabatid na mayroong armbar ang Ferris wheel, subalit wala itong seatbelt. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng pulisya sa insidente habang posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries ang operator ng Ferris wheel at assistant nito. DWIZ Network News. Sa Iloilo City, isang lalaki ho na nag-amok at nanghabol pa ng itak ang nasawi matapos mabaril ng rumesponding pulis sa Pavia. Ayon sa investigasyon, tumawag sa 911 emergency hotline ang pamilya ng suspect upang humingi ng tulong matapos umanong pagbantaang papatayin ang kanyang kapatid. Agad namang rumesponde ang mga pulis at sinubukang pakalmahin ang suspect, ngunit naging agresibo ito dahilan para mabaril ito ng pulis sa dibdib na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Bunsod ng insidente, pinag-aaralan na ngayon ng Philippine National Police kung dapat bang magkaroon ang mga pulis ng non-lethal weapons tulad ng baton o pepper spray upang mas maayos na matugunan ang ganitong klase ng sitwasyon. DWIZ Network News. Sa Batangas, balita ho sa Lipa City, Batangas, isang babae ang nasawi matapos umanong bugbugin ng isang lalaki. Ayon sa mga otoridad, natagpuan ang biktima na walang malay sa loob ng isang tricycle at agad isinugod sa ospital. Ngunit binawian ng buhay makalipas ang ilang oras. Sa CCTV, makikitang hirap ng maglakad ang biktima at naupo sa bangketa bago matagpuan. Arestado naman ang suspect at inamin na may alitan sila kaugnay ng sexual services. Sinasabing naitulak niya ang biktima, nabagok ito at dinala sa bahay kung saan lalo pa umanong lumala ang pananakit. Naharap sa kasong murder ang suspect. DWIZ Network News. 13 minutos makalipas ang alauna ng hapon, tanggap muna tayo ng balita mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Personal na nagkaloob ng mga titulo ng lupa sa mga tahanan ng ARBS sa Camarines Norte. Ang detalye mula kay Richard Cecilio. Sa patuloy na hangarin na isulong ang kagalingan at kaunlaran ng mga magsasaka, muling isinagawa na Department of Agrarian Reform DAR
ang personal na pamahagi ng mga titulo ng lupa sa ilalim ng programang Door to Door sa lalawigan ng Camarines Norte. Sa pinakahuling aktibidad, 7 Agrarian Reform Beneficiary ARBs mula sa Barangay Singi sa Bensons at Barangay Calabasa sa Labo ang personal na binigyan ng kanilang Certificate of Land Ownership Award, CLOA, na sumasaklaw sa kabuuan ng 11.4601 hektarya ng lupang pansakahan. Pinangunahan ni Municipal Agrarian Reform Program Officer Marpo Samson Mago kasama ang technical team mula sa DAR Municipal Office ng Labo East Benzons ang pamahagi ng mga titulo. Bahagi ng kanilang layunin ang tiyaking hindi lamang natatanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang mga titulo, kundi nauunawaan din nila ang mga karapatan, tungkulin at mga serbisyong kaakibat nito. Ang programang Door to Door ay hindi lamang simpleng pamahagi ng titulo, ito ay isang matibay na pahayag ng walang humpay na dedikasyon ng DAR na maabot ang bawat magsasaka kahit pa sa mga pinakamalayong lugar, pahayag ni Marpo Mago. Bilang karagdagang serbisyo, isinagawa rin ang on-site orientation para sa mga ARB kung saan tinalakay ang kanilang mga karapatan sa lupa, mga programang pangsuporta ng DAR at ang mga obligasyon ng isang may-ari ng lupa. Layunin nitong mabigyan ng sapat na kalaman ang mga benepisyaryo upang mapaunlad ang kanilang mga sakahan at maging matagumpay bilang mga agripreneur. Ang Door to Door ay patuloy na nagsisilbing pangunahing estratehiya ng DAR Camarines Norte sa pagatid ng agraryong serbisyo, isang konkretong hakbang upang matiyak na walang magsasakang benepisyaryo ang maiiwan. Mula sa DWIC 95.1 News FM, South Luzon, Richard Cecilio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Maraming salamat Richard Cecilio. Samantala, Unified Automated Ticketing System para sa mga turista sa Boracay, inilunsad ng DOT Malay. Ang detalye mula kay Richard Bertuso. Inilunsad sa isla ng Boracay ang Unified Automated Ticketing System para mapabilis at mapadali ang proseso ng pagbabayad ng mga turista sa mga papasok at palabas sa isla sa pakipagtulungan ng Department of Tourism at lokal na gobyerno ng Malay at probinsya ng Aklan at ng Topline Tech. Tinawag niya itong Let's Go Boracay. Sa pamagitan ng sistemang ito, pwede nang bayaran ng turista ang environmental fee, terminal fee at boat fare sa isang platform sa pamagitan ng online o over-the-counter. Ito na rin ang gagamiting manipisto ng mga turista dahil rito hindi na nila kailangan pang maghintay sa mahabang pila sa port o maasa ang pamalang lokal ng Aklan na sa pamagitan nito ay mapabuti ang karanasan ng mga turista at maiangat ang bilang ng mga bisita sa isla ng Boracay. Mula dito sa DWIZ Nas FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Sa iba pang detalye ng mga balita, nasagip ng mga otoridad ang isang 31 anyos na lalaking palaboy. Makaraang matrap ito sa loob ng isang imbornal sa barangay Santo Niño, Cebu City. Ayon sa ulat, pumasok umano ang lalaki sa manhole nang makita itong bukas para maghanap ng bariyang pambili ng pagkain. Nabatid na walang pamilya ang biktima. Makalipas ang ilang oras, napagtanto ng lalaki na hindi na niya kayang lumabas mula sa manhole. Kaugnay nito, ligtas namang naiahon ang lalaki sa tulong ng mga barangay volunteer at pulisya na agad dinala sa barangay hall para linisin ang katawan. Samantala, iginiit ng mga otoridad na kapag maulit ang insidente, maaaring sampahan ng kasong public disturbance ang lalaki. DWIZ Network News. Samantala, aabot sa 27 million pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa magkakahiwalay na operasyon sa Port of Clark sa Pampanga at Barangay Patani, Marawi City. Sa ulat ng BOC, 25.3 million pesos na halaga ng ketamine ang kanilang naharang sa Port of Clark mula sa Lier, Belgium. Idineklara ang kontrabando bilang data cable roll. Ngunit sa inspeksyon, natuklasang 5,062 na gramo ang ng ketamine na nakatago sa loob ng wooden cable reel at nakabalot ng spray foam. Ang ketamine ay ginagamit para sa anesthesia, depression at pain management. Samantala, sa ulat naman ng Bangsamoro Autonomous Region Police, nasa 1.7 million pesos na halaga ng shabu ang kanilang narecover mula sa dalawang nadakip na suspect sa Barangay Patani, Marawi City.
Kinilala ang mga naarestong drug dealer na sina Abdul Gandamra at Saidamin Andamun na umano'y posibleng may kaugnayan o kaugnay sa Dawla Islamiyah Terror Group. Nakulong na sa pasilidad ng Marawi City Police Station ang dalawang sospek. Naharap sila sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang matagumpay na operasyon kontra iligal na droga sa bansa. DWIZ Network News. Sa Negros Occidental, dead on the spot ang isang negosyante matapos itong pagbabarilin ng armadong salarin na napatay naman ng mga rumesponding pulis sa shootout sa ilog. Sa investigasyon, kararating lamang ng biktima sa covered court sa plaza ng nasabing lugar nang bigla na lamang itong pagbabarilin ng sospek. Nagkataon namang nagpapatrolya sa lugar ang dalawang pulis na mabilis na nagresponde o rumisponde matapos na marinig ang mga putok ng baril. Tinangka ng mga pulis na arestuin ang sospek pero pinaputukan sila nito na nauwi sa shootout na at ikinasawi ng nasabing gunman. DWIZ Network News. Tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ronda Probinsya. Mayor Leni Robredo masaya sa unang buwan ng panunungkulan sa Naga. Itinutulak ang 2028 finish lines. Ang detalye mula kay Richard Cecilio. Ipinahayag ni Mayor Leni Robredo ang kanyang kasiyahan sa mga unang tagumpay ng kanyang administrasyon isang buwan matapos siyang manungkulan. Binigyan diin ang masiglang suporta mula sa mga kawaninang pamalaang lungsod at ang pagpapatupad ng 24 na executive order na nagbabadya ng pagbabago tungo sa mas bukas, epesyente at inklusibong pamamahala. Nanumpa si Robredo noong June 30 at agad na sinimulan ang pagpapatupad ng mga reformang nakabatay sa 2028 finish lines, isang roadmap na naglalatag na may stratehikong layunin sa 8 temang larangan: economic inclusion, environmental sustainability, mobility and order, health, education and well-being, heritage and identity, digital governance, good governance, innovation at local government efficiency. Kabilang sa mga pangunahing kautusan ng kanyang pamahalaan ay ang zero tolerance policy laban sa korupsyon, mass regularization ng mga matagal ng kontraktual na kawani, performance review ng mga opisina sa lungsod, organisasyon ng Naga City School Board at ang mas pinalakas na partisipasyon ng civil society sa lokal na pamahala. Sa unang buwan ng kanyang panunungkulan, nagsagawa ang lungsod ng malawakang clearing operation sa mga daluyan ng tubig, drainage canal at water outfalls sa pangunan ng City Environment Natural Resources Centro, City Engineers Office at Solid Waste Management Office. Binibigyan din ng alkalde ang kahalagaan ng mga partnership sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan at ang mga pribadong sektor para maisakatuparan ang mga layunin ng kanyang administrasyon. Kabilang dito ang pagpagtulungan sa Department of Public Works and Highways DPWH para sa rehabilitasyon ng Naga River na nakatuon sa paglilinis at kontrol ng pagbaha at ang kooperasyon sa Metro Naga Water District para sa pagpapalakas ng infrastruktura ng tubig at pagpapanatili ng sapat at ligtas na supply ng inuming tubig. Isa pang mahalagang inisyatibo ay ang Sister City Agreement sa Quezon City na magbibigay daan sa kolaborasyon sa larangan ng pabahay at digital governance. Mula sa DWIZ 95.1 News FM, South Luzon, Richard Cecilio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Maraming salamat Richard Cecilio. Samantala, riding in tandem na nagpaputok ng baril at ng snatch ng bag na may laman ng mga alahas, tinutuntun na ho ng pulisya. Ang detalye mula kay Richard Bertuso. Maswerteng hindi natamaan ang isang online seller ng alahas matapos paputukan ng baril ng riding in tandem suspect sa barangay Lubok, Lapos dito sa lungsod ng Iloilo. Sinabi ng Police Station 8 na makipagkita sana ang customer ng biktima nang may tumigil na isang motorsiklo at bumaba ang angkas nito sabay tutok ng baril. Nagpumilit rin umano ang suspect na kunin ang bag na may laman ng mga alahas at iba pa. Nang makuha na ng suspect ang bag ay agad na sumakay sa motorsiklo at pinaputukan ang biktima ng 2 bisis, ngunit hindi naman ito tinamaan. Mula dito sa DWIZ Nas FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Maraming salamat Richard Bertuso. Samantala sa pagpapatuloy ng mga balita dyan sa Sorsogon, isang hiniinalang taguan ng mga pampasabog ang sinalakay ng iba't ibang unit ng pulisya sa sitio Pange, Barangay Biriran, Huban,
Na-recover sa operasyon ang mga non-electric blasting cap, detonating cord, mga likidong ginagamit sa paggawa ng bomba at iba't iba pang bomb paraphernalia. Kaugnay nito, isinailalim na sa kustudiya ng Sorsogon Provincial Explosive and K9 Unit ang mga kagamitan para sa wastong pagsusuri. Samantala, nangako naman ang pulisya na kanilang paiigtingin ang mga operasyon upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa rehiyon. DWIZ Network News. Tanggap tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Pinsala na magkakasunod na bagyo at habagat sa agrikultura sa Central Luzon, umaabot na ho sa 1.8 billion pesos. Ang detalye mula kay Johnny Gole. Yes, nasa 1.8 bilyon na raw pesos itong pinsala sa sektor ng agrikultura dito sa Central Luzon. Ayon ito sa Office of Civil Defense, OOCD Region 3. Ang pinsala ayon dito sa ahensya ay mula sa palaya, mais, kasaba, high value crops, livestock, poultry at fisheries. Ito ay mula sa 7 lalawigan sa Gitna Luzon. Ayon sa kanilang talaan, nangunguna sa naging malaking pinsala ay itong palay na may halagang 566 million 264,674 pesos and 66 centavos. Mais 3,937,977 pesos and 76 centavos. Kasaba 1,307,454 pesos and 44 centavos. Livestock 32,588,836 pesos and 31 centavos. Fisheries 482,338,531 pesos and 22 centavos. Samantala sa poultry industry ay 3,612,850 pesos. Samantala ang naging pinsala naman sa irigasyon ay umaabot sa 736,327,570 pesos. Samantala itong mga kasangkapang pangsakahan ay umaabot naman sa 806,500 at 60,000 pesos ayon sa pagkakasunod. Ang mga lugar sa Central Luzon na matindi ang tama ng kalamidad ay itong lalawigan ng Pampanga, Bataan at Bulacan. Patuloy pa yung isinasagawang rehabilitation works para sa lahat ng mga infrastructure projects gaya nitong mga lansangan, tulay at flood control dike. Kasama na rito yung mga irrigation na kanala na malaki rin ang naging pinsala dulot ng nagdaang kalamidad at habagat sa Central Luzon na isa sa mga rehiyon sa bansa na pinanggagalingan nitong mga agricultural products. Mula dito sa Gitna Luzon, dito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nag-uulat si Pilamito Dulakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng DWIZ Network News. Ang oras 1:26 p.m. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. DWIZ Network News. Ang Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop. Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop. Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop. Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Kung sobrang tight ng iyong schedule at hirap ka makapaghulog sa iyong pag-ibig contribution, alam mo bang maaari mo itong mabayaran sa pamamagitan ng cashless transaction? Narito kung paano. Step 1. Buksan ang iyong GCash mobile app. Pero siguraduhin mo muna na mayroon kang kopya ng iyong pag-ibig MID number dahil kakailanganin mo ito sa pagbabayad. Step 2. Sa GCash app, pindutin mo ang bills, tapos government at iselect mo ang pag-ibig. Step 3. I-enter mo ang amount at fill up pa ng mga hinihinging impormasyon. Mamili rin sa payment types kung ito ba ay para sa savings, contribution o para sa loan. At step 4, kung wala ka ng problema sa payment details, i-click mo na ang confirm. Merong 5 peso charge ang pagbayad at magre-reflect ito sa site ng Pag-ibig sa loob ng 3 business days. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Lahat hagip, lahat alam sa DWIZ Network News. Kasama sina Angelo Bailio at Gia Rafael. 30 minutos makalipas alauna ng hapon. Tanggap muna tayo ng balita mula sa probinsya. Ronda Probinsya. DOH Central Luzon may babala sa posibleng paglobo ng dengue cases. Ang detalye mula kay Johnny Gole. Yes, nagpalabas na ng alarma at abiso itong pamunuan ng Department of Health Regional Office 3 Center for Health sa mga lugar na mga binaha o itong dumanas ng matinding pagbaha sa Central Luzon. Ito ay dulot ng posibleng pagtaas sa kaso ng dengue at iba pang mga sakit o itong waterborne diseases. Ayon sa DOH, na bahagya ng tumaas itong kaso ng dengue ngayon dito sa Central Luzon kumpara nitong mga nakalipas na araw bago nga sumapit itong malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar. Payo nito sa mga mamayan na kailangan maging malinis sa kanilang kapaligiran at lutuing mabuti yung kanilang mga pagkain. Ang mahalagaan niya ay laging malinis yung mga stagnant waters ay kailangan laging nalilinis o kaya ay taob itong mga naipunan ng tubig na siya namang binabahayan itong mga lamok. Nanawagan din ito sa mga local government units at maging sa mga barangay officials na regular ang gagawing clean up drive at itong search and destroy sa maaring pamumugaran nga nitong lamok na may dalang dengue upang kahit papano kung hindi man tuluyang talagang mapuksa itong nasabing virus na dalangan ng lamok ay maibsan ito. At ang importante itong laging magkakaroon o magsagawa sila ng fogging operations sa lahat ng mga lugar, partikular na dito sa mga crowded areas at maging sa mga paralan upang maiwasan na mabiktima itong mga estudyante, partikular itong mga bata na siyang prone umano sa nasabing sakit na madalas dinatabuan nga nitong dengue cases. So itong dengue virus. Buhat dito sa gitna Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat, simple metodo lakas, DWIZ, nagbabalita na tama, naglilingkod na tama. DWIZ Network News. Maraming salamat Kuyang Johnny Gole. Tanggap naman tayo ng balita mula sa ating mga IC Patrol. Paway Lake sa Ilocos Norte, idineklara ni Pangulong Marcos Jr. bilang protected landscape.
Ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Formal nang idineklara bilang protected landscape ang parte ng Paway Lake sa Ilocos Norte matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na may kinalaman dito. Layon ng bagong batas na mapangalagaan ang mayamang likas na yaman ng Paway Lake, kabilang na ang flora and fauna na matatagpuan dito at kilalanin ang ecological importance nito. Ayon sa batas, parte ng policy ng Estado na tiyakin ang perpetual existence ng mga native species para sa kapakinabangan ng kasalukuyan at ng susunod na henerasyon sa pamamagitan ng deklarasyon ng mga protected area sa ilalim ng NIPAS o yung National Integrated Protected Area System. Bilang parte daw ng implementasyon, itatatag naman ang PAMB o yung Protected Area Management Board na bubuuin ng DENR, Gobernador ng Lalawigan, mga kinatawan ng Kongreso at Senado na residente ng Ilocos Norte at ng alkalde ng Paway. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Maraming salamat Kuyang Gilbert Perdes. Samantala sa iba pang balita, tiniyak ng Office of the Vice President na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng kanyang paglabas ng bansa. Ayon yan sa kanyang tagapagsalita sa OVP na si Attorney Ruth Castelo. Aktibong nakikibahagi si VP Sara sa lahat ng programa at proyekto ng kanilang tanggapan. Gate ni Castelo, buo ang partisipasyon ng pangalawang Pangulo sa mga ipinatutupad na inisyatiba ng OVP at hindi ito naaantala kahit wala siya sa Pilipinas. Aniya, sinisiguro ni VP Sara na naibibigay ang kinakailangang suporta at direksyon sa kanilang mga proyekto saan man siya naroroon. DWIZ Network News. Samantala, ayon pa rin sa Office of the Vice President, maraming maaring matutunan si Vice President Sara Duterte mula kay dating VP at ngayoy Naga City Mayor Leni Robredo. Ito ang sinabi ni OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo matapos tanungin ukol sa pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na magkaibigan umano sina Duterte at Robredo. Ayon kay Trillanes, ito rin umano ang dahilan kung bakit nananatiling tahimik si Robredo sa issue ng impeachment laban kay VP Sara. Sa kabila nito, iginit ni Castelo na bukas ang kasalukuyang Vice Presidente sa pagkuha ng kaalaman at karanasan mula sa mga naunang opisyal ng gobyerno, lalo na kung makatutulong ito sa mas epektibong paglilingkod sa publiko. DWIZ Network News. Isa pa pong balita mula sa ating IC Patrol. Malacanang kinilala ang naging hakbang ng pamahalaan sa napababain ang presyo ng bigas at ilang pangunahing bilihin na nagpabagal sa inflation rate. Ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Inamin ng Malacanang na kinikilala nito ang mga hakbang ng pamahalaan na pababain ng presyo ng bigas at iba pang mga pangunahing bilihin na siyang dahilan ng patuloy na pagbagal ng inflation rate. Sa press briefing sa India, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tinuturing nilang parang magic ang nangyari ito dahil nagawang kontrolin ang inflation sa gitna ng napakaraming hamon at mga pangyayari na maaaring makaapekto sa presyuhan ng mga produktong nakakaapekto nga sa mga Pilipino. Inihalimbawa ni Castro ang mga insidente o gulo o giyera sa pagitan ng Iraq at Israel at gayon din ang reciprocal tariff na ipinatutupad ng US sa Pilipinas. Sa inilabas namang datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal sa 0.9% ang inflation nitong Hulyo mula naman sa 1.4% noong Hunyo. Pangunahin daw sa dahilan nito ay ang mataas o yung pinahusay na supply chain interventions at ang targeted government support kapwa para sa mga producers at mga consumers. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Samantala, tanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Mag-asawang tulak sa Pampanga, timbog sa buy-bust operations. Ang detalye mula kay Johnny Gole.
Yes, Teldet Duaspart. Ito ang kinasapitan nito mag-asawang tulak at kabilang umano sa mga high-value target individual sa illegal na droga dito sa Pampanga matapos kapwa sila masakote ng Mabalacat City Police Station Drug Enforcement Unit sa bypass operations dito sa bisinidad ng Barangay Sapang Biabas dito sa siyudad ng Mabalacat. Nakilala itong mag-asawa na sina Chika, lalaki 20 years old, walang trabaho ng Block 13, Lot 21 at itong si Nick sa babae 20 years old, walang trabaho ng Block 55, Lot 15 ng First Street, kapwa dito sa Mawaki Resettlement Center sa nasabing barangay. Nasamsam sa kanila ang tinatayang 5.5 kilo ng marijuana na may standard value na 660,000 pesos at 470 grams ng marijuana kus na nagkakahalaga naman ng 775,500 pesos. Ayon sa pulisya, ilang panahon din umano nilang nasa surveillance at monitoring ang drug trade nitong mag-asawa bago tuluyang ikinasanga ang operasyon. Sila ay nakapiit na ngayon dito sa custodial facility ng Mabalacat City Police Station at kakasuhan sila ng paglabag sa Section 5 at 11, drug pushing at possession of illegal drugs sa ilalim nitong Republic Act 9165, kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama. DWIZ Network News. Yan po si Kuyang Johnny Gole, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At sa iba pa hong detalye ng balita sa Bulacan, naaresto ng mga otoridad ang isang lalaki na nagnakaw ng isang tricycle sa barangay Lawa, Ubando. Kinilala lamang ang sospek sa alias na John, residente umano ng bayan ng Balagtas. Ayon sa mga otoridad, nadakip ang sospek ng mamukaan ito sa kuha ng CCTV sa lugar. Kaugnay nito na-recover ang inabando ng tricycle sa barangay San Agustin, Hagonoy, Bulacan. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek at naharap sa kaukulang kaso. DWIZ Network News. Tanggap tayo ng pag-uulat mula sa ating IC Patrol. Nararanasang pagbaha sa Metro Manila hindi lang dapat isisi sa flood control projects ayon sa isang mambabatas. Ang detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Iginiit ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na hindi lamang flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dapat sisihin sa mga nararanasang pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay Congressman Erice, isa rin sa mga dahilan ng paglala ng baha sa Metro Manila ang nagkalat ng mga basura na umaabot sa 10,000 metric tons ang nalilikha ng milyong-milyong nakatira sa NCR kada araw. Anya dahil umano sa katiwalian ng ilang mga LGU ay nasa 30 to 40% lamang ang nakokolektang basura. Kung kaya naiipon ang ibang mga basura sa mga creek at kanal. Inhalimbawa ni Erice, ang Singapore na mayroong 7 milyong populasyon pero libu-libong trucks ang umiikot para kumuha ng basura araw-araw. Mas marami rin anya ng dihamak ang disposal sites sa naturang bansa na mayroong 4 kumpara yan sa Pilipinas na 2 lamang at punong-puno na. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todo Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Balik naman tayo sa mga balita mula sa probinsya. Patay ang isang babae habang sugatan ang kanyang kinakasama matapos salpukin ng isang motorsiklo ang kanilang sinasakyang tricycle sa Dagupan City. Ayon sa investigasyon, pauwi na ang mga biktimang sina Felipe Erfe at live-in partner nito na si Luz Duvar nang mangyari ang aksidente. Mabilis namang isinugod sa ospital ang mga biktima kabilang ang motorcycle rider, ngunit idineklarang dead on arrival si Duvar. Samantala, naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries ang rider.
DWIZ Network News. Sa Tacloban City, natagpo ang hubad, may tali sa liig, kamay at paa at nakatakip ang muka ng tela ang isang babae. Ayon sa pamilya, dinukot umano ang 35 anyos na biktima ng 3 armadong lalaki noong Hulyo at 31 sa Barangay Valencia sa Ormoc City at isinakay sa isang itim na sasakyan patungo sa direksyon ng Cananga, Leyte. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya at nananawagan ng tulong sa publiko upang matukoy ang mga salarin. DWIZ Network News. Sa Palawan, 7 katao ang sugatan nang bumaligtad ang sinasakyan nilang forward truck sa San Vicente. Ayon sa mga otoridad, nawala ng kontrol ang driver ng truck dahil sa pumalyang makina. Kaya ito bumulusok sa pababang kalsada at lumagapak ng patihaya sa tabi ng highway. Mabilis namang nakaresponde sa insidente ang mga rescuer at isinugod sa ospital ang mga biktima na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. DWIZ Network News. Sa Bulacan, kalaboso ang isang lalaki na umanay humablot sa cellphone ng isang negosyante sa barangay Encanto, Angat. Kinilala ng pulisya ang sospek sa alias na Mark Angelo, 29 anyos. Base sa ulat, nagkunwaring magpapa-cash in sa e-wallet ang sospek hanggang bigla nitong agawin ang cellphone ng negosyante at mabilis na tumakas gamit ang motorsiklo. Subalit sa pamamagitan ng 911 emergency alert ng pulisya, mabilis na naaresto ang sospek na ngayon ay nasa piitan na. DWIZ Network News. Magbabalik po ang DWIZ Network News. Ang oras 1:45 p.m. DWIZ Network News. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Ang hindi maayos na pagkabit o pagsalpak ng hose sa gas stove ay maaari maging dahilan ng gas leak na posibleng humantong sa sunog. Kaya paano nga ba makakaiwas sa ganitong insidente? Una, pumili ng tamang uri ng hose. Karaniwang gawa ito sa rubber o PVC at may markang for gas use o LPG. Ikalawa, gumamit ng hose clamp. Makatutulong ito upang masigurong hindi matatanggal ang hose sa gas stove. Ikatlo, bago mo buksan ang stove, i-double check mo muna kung merong leak. Ikaapat, regular na suriin at palitan ang hose ng gas stove lalo na kung ito'y matigas na, may mga bitak o kung may punit na. At ikalima, huwag i-expose sa matinding init ang hose at siguruhing hindi ito naiipit kapag nakakabit na. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Lahat hagip, lahat alam sa DWIZ Network News. Kasama sina Angelo Bainio at Gia Rafael. 47 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon, tanggap tayo ng IC Patrol. Mahigit 20,000 sasakyan na walang rehistro na huli ng LTO. Ang detalye mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Mahigit 20,000 sasakyan ang nahuli ng Land Transportation Office dahil expired na ang registration nitong Hulyo. Binigyan diin ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang kahalagahan ng pagpaparehistro upang matiyag ang word or roadworthiness ng mga sasakyan. Kabilang sa mga nahuli ay ang 12,672 na motorsiklo, 3,712 na tricycle, 1,800 na van, 887 sedan at 646 truck maging ang 253 na SUV. Karamihan sa mga ito ay mula sa Calabarzon, Cagayan Valley at Mimaropa.
Ibinabala naman ni Asek Mendoza na may multang 10,000 pesos ang mga mahuhuling walang rehistro, bukod pa sa penalty sa late registration. Inimok din ng LTO ang publiko na i-report ang mga hindi rehistradong sasakyan. Ako si Patrol 38, Jan Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Si Jen ba yung nagbibideo? Para siya nakasakay sa, namalog, sa, ano ba yun? Eto, para sa bump car, yan, bump car. Eto, dakuan na po natin ang ating segment na Fact or Fake, not for hire sign. Requirements sa mga pribadong sasakyan. Alamin nga natin yan kung totoo o peke sa Fact or Fake. Kamakailan, isang video ang nag-viral sa social media na pinara ng MMDA officer ang isang pribadong sasakyan at pinagsabihang kailangan umano nitong maglagay ng not for hire signage. Makikita rin sa video, kahit malinaw na private vehicle ang sasakyan, pinagpilitan pa rin ng enforcer na lumabag ito sa patakaran at pinagbandaan ng posibleng violation. Dahil dito, umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens ang nasabing video. Marami tuloy ang nagtaka at napatanong, totoo bang kailangan ng not for hire signage ang mga private car? Alamin natin dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ Fact or Fake. Matapos mag-viral ang video, nagpaliwanag sa isang press conference si MMDA Chairman Don Artes para ipaliwanag ang panguhuli ng kanilang enforcer. Sa press con, humingi ng paumanhin si Artes sa insidente. Ayon sa kanya, maling impormasyon ang naibigay ng kanilang enforcer at hindi required ang paglalagay ng not for hire signage sa mga private vehicle. Pakinggan natin si MMDA Chairman Don Artes. We will admit, mali po yung aming enforcer. Dahil as early as 2024, meron na po akong issuance na nagsasabi na yung administrative violation, particularly sa kolorum, ay hindi po lahat authorized manghuli. Paglilinaw pa ni Chairman Artes, hindi not for hire ang violation, kundi kolorum. Maituturing na kolorum ang isang sasakyan kapag ito'y nirentahan para ipang-deliver pero nakarehistrong private vehicle. Muli nating pakinggan si MMDA Chairman Artes. Meron po tayong Republic Act 4136. Ano po ang nakalagay dyan sa Section 7 po ng batas? Basically, ang sinasabi po dyan, kahit na po pribadong sasakyan, pag ginagamit po for hire, ay dapat nakarehistro at meron pong Certificate of Public Convenience, FRB. So, ayan po yung provision ng batas. Pinipenalize po yung private automobiles na ipinaarkila. Kaya ang trending claim na kailangan ng not for hire sign sa mga private vehicle ay fake. Para sa Fact or Fake, Main Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. DWIZ Network News. At para sa ating NBI, naku, bawal ito, verbal na pang-aabuso ng boss sa trabaho. Naku, alamin natin kung anong kaparusahan sa boss mo na yan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Verbal na pang-aabuso ng boss sa trabaho? Naku,
bawal ito. Normal lang magkaroon ng mga problema sa isang kumpanya at bilang isang empleyado, may mga pagkakataon na ikaw ay magkakamali, lalo na kung patong-patong na ang ginagawang trabaho. Pero paano kung minsan kang nagkamali, pinalaki ito ng boss mo na humantong sa verbal na pang-aabuso? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Nakasaad sa Labor Code of the Philippines at Republic Act No. 10627 o Anti-Bullying Act na isang paglabag sa karapatan ng isang empleyado ang anumang verbal na pang-aabuso ng sino man sa loob ng isang organisasyon o ng kumpanya. Halimbawa ng pang-aabusong ito ay pagtawag ng bansag, pangiinsulto, pamamahiya o paninira sa isang empleyado na maaaring makaapekto sa kanyang performance o trabaho. Ang sino mang empleyado na nakararanas ng verbal abuse sa opisina ay agad na magsumbong sa HR o maaaring maghain ng reklamo sa Department of Labor and Employment para sa investigasyon sa insidente. Kaya naman mga bossing, iwasan ang power tripping. Imbes na pag-initan ng isang empleyado, gabayan mo na lang ang mga ito para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. DWIZ Network News. At sa ating balitang showbiz, JM De Guzman ibinandera ang kanyang pagmamahal sa content creator na si Donalyn Bartolome. Ang detalye mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, going strong ang relasyon ni na JM De Guzman at ang content creator na si Donalyn Bartolome. Napatunayan ito ng mga netizens matapos na ibandera na aktor ang kanyang pagmamahal sa girlfriend sa pagdaraos ng National Girlfriends Month. Sa kanyang Instagram account, ipinost ni JM ang kanilang mga litrato ni Donalyn at nilagyan niya ito ng caption na, "Ikaw ang pahinga ko, mahal." Ayon sa aktor, nais niyang bigyang pugay ang kanyang pinakamamahal at pinaka-cute na girlfriend sabay tag nito kay Donalyn. Idinagdag pa nito na kahit nasa lowest part siya ng kanyang buhay, ay nakita pa rin ito ang the best sa kanya. Binibigyan daw siya nito lagi ng lakas at pinaniniwala siya nito lagi na gwapong-gwapo siya at sexy at pinakamagaling na actor of all time. Kaya malaki umano ang pasasalamat niya sa Diyos dahil binigyan siya nito ng pagkakataon na makilala si Donalyn. Sabay sabi nito ng, "Swerte ko, napakaswerte ko, mahal kita." At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. At yan na po mga balita na kalap namin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao sa ngalan po ng buong puwersa ng himpilang may todong lakas, DWIZ. Ako po ang inyong nakasama ngayong hapon, Angelo Bainyo. Para sa mas malawak na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama, ito po ang DWIZ Network News. At tabayanan niyo ho ang susunod na programa, Pilipinas Ngayon Na with Yusek Robert Rivera and Lady Eliza. Pilipinas Ngayon Na, now na. Ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ News FM regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Gia Rafael. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ News FM regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23, DWIZ News TV at lahat ng DWIZ digital channels Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation, reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies.
Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon